Binabati kita, Fedra. Napakaganda ng bahay niyo. Salamat, Valeria. Welcome kang bumisita rito sa bahay kahit kailan mo gusto. Napakabait mo naman, Fedra. Alam kong naghapunan na si Fernando Jose kasama ka. Oo, at sobra niya akong napasaya. Ako nagsabi nun sa kanya. Sinusubukan kong impluwensyahan siya para sa'yo gaya ng sabi ko. May dala pala akong magandang balita para sa'yo, Fedra. Ano yon? Ang pinsan mong si Rosalinda, ikakasal na. Kay Senyorita Paloma Dorantes. Ano yan? Para sa kanya. Pakipirmahan. May nagdala nito para sa'yo, Paloma. Ano yan? Isang imbitasyon para sa concert ni Fernando Jose mamayang gabi. Papakasalan na raw ni Rosalinda ang manager niya. Paano mo naman nalaman? Sinabi sa akin ni Alfredo. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero naiisip mo ba kung anong ibig sabihin ng kasal na ito? Tuluyan na talaga tayong mawawala ng isang mabigat na alalahanin. Oo nga. Dahil kahit na pinakasalan na ako ni Fernando Jose, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Palagi akong balisa. Natatakot na baka patuloy pa rin silang magkita. Na kahit sa simpleng pag-uusap, bigla na lang may mangyari na hindi inaasahan tapos bigla na niyang maalala na siya pala si Rosalinda. Yan ang nga rin ang inaalala ko. Pero wala nang problema ngayon. May kanya-kanya ng buhay ang dalawang yon. Ang anak ko, ikaw ang pinakasalan. Siya naman ikakasal sa manager niya. Habang tumatagal lalong lumalalim ang lamat na ginawa ko sa pagitan ni Fernando Jose at ng anak ni Soledad Romero, hindi niya na malalaman na buhay pa ang una niyang asawa. At siya si Paloma Dorantes. Nakapagtataka to. Ngayong tapos na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Nagpadala si Fernando Jose ng ticket para sa concert niya. At tingnan mo, 2 ticket pa to. Siguro para meron kang kasamang Hindi pumunta. ko alam. Ewan, pero pakiramdam ko may ibig sabihin to. Nung huling beses kaming nakita, hindi magandang naging usapan namin. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Yun na dapat ang huli naming pagkikita. Ay, ikaw naman, ang permanenteng bagay lang sa mundo, kamatayan. Sa buhay natin, laging may pag-asa. Ang bagay na dapat ituring na sagrado at dapat igalang higit sa lahat, yun ang pagpapakasal. Hindi pwedeng basta gawing biro yun. Si Fernando Jose, hindi na siya dapat nagpadala nito. Ay, kung ako sa'yo, doon talaga ako mauupo sa unahang upuan. Hindi. Ayoko. Alam mo ba kung anong pangalan ng mama mo, Erica? Rosalinda. Huwag mong kalimutan yan, mahal ko. Rosalinda. Mahal na mahal ka niya. Kaya nga kahit na nawala na siya sa katinuan, naaalala ka pa rin niya. Hinihele niya ang isang manika at iniisip niyang ikaw pa rin yun. Iniisip niyang ikaw. Ako nang bahala sa bata para makapagpahinga ka. Hindi naman siya nakakaabala, Fedra. Tandaan mo, Fernando Jose. Kailangan mong magpahinga para mamaya. Papapaliguan ko na siya kay Alcira. Wala nang iba pa. Si Fedra hanggang pangalawa lang talaga ang lugar niya sa buhay ko. At ang isa naman ay isang pagkakamali. Ngayon bumalik ako sa alaala ng mahal kong si Rosalinda. Isang alaala na ipinagpalit ko para sa isang taong kamukha niya pero hindi maikukumpara sa kanya. Si Rosalinda lang ang aking natatanging pag-ibig. Rosalinda. Rosalinda. Gusto mong pumunta? Ay, Alex, hindi ko inakalang itatanong mo yan. Masaya ako samahan ka sa concert kung gusto mo. Sabi mo dati, naantig ka sa musikang to. Pero matagal na yun. Iba na ba ang dating ng musika niya ngayon sa'yo? Ang tutugtugin niya para sa'yo? Hindi sa mga manonood niya. Siguro nga, pero ang totoo, para talaga to sa'yo. Tignan mo, front row seats pa talaga ang binigay niya sa'yo. Para doon ka umupo at makita mo siya. Baka iniisip niyang kaya ka niyang maantig ng musika niya. Ano sa tingin mo, Paloma? Hindi ko alam, Alex. Mas mabuti na alamin natin, Paloma. Ano, punta tayo? Rosalinda,
Rosalie.